Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Bali, nung Webes po ay nagpaalam po kay Pastor Doy at kay Sister May na sabi ko po sa kanila na gusto ko pong magbigay ng testimony patungkol po sa mga naging karanasan ko sa aking naging sakit. Sabi ko po, bali itong mismong araw na ito po, ngayong linggo, ang ika-isang buwan ko po. Mula nung ma-admit po ako sa Macabali Memorial Hospital sa San Fernando. Ayaw ko po kasing lumampas ang due date ng ika-isang buwan ko bago po ako magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng testimony ko sa pag-iingat niya po sa akin nung time na ako po ay dumadanas po ng kaibang sakit na hindi po natin sukat akalain, hindi po ba? Mga kapatid, si Brother Boyot po, kung ang basihan lang po natin ay yung nakikita niyo po sa akin before, nung wala pa po akong sakit. Akalain niyo po ba na si Brother Boyot ay may sakit? Hindi po pangkaraniwang sakit yun, mga kapatid. Hindi po siya trangkaso, hindi siya lagnat. Kasi po maging ako na may katawan, ay hindi rin po ako makapaniwala na meron po akong ganoong sakit o sasabihin ko na sa inyo yung bukol sa kanang bahagi ng aking tiyan. Kasi po wala po akong nararamdamang sakit or pain. Hindi ko rin po ito nasasalat, bagamat ito'y siguro kung imagine niyo po 11 cm, mga ganyan. Bilugin niyo po yung ganyan. So, napakalaki. Pero wala akong masalat, walang pain. Tapos po, mga kapatid, kasi nga po wala po akong naramdamang sakit or pain, hindi ko rin po ito nasasalat sa aking tiyan. Kaya po ang naging concern ko, kaya ako nagpa-check up, ay ang mismong nararamdaman ko po, na hirap po akong mag-control ng pag-ihi sa umaga. Yun lang po ang dahilan. Ang concern ko, baka malaki na yung prostate ko, kaya parang hindi ko makontrol yung pag-ihi ko. Ganun po. Tapos wala rin sa umaga, pag sa umaga, yung unang ihi ko sa umaga, wala po siyang pressure. Di ba normally, lalo na po sa mga bata pa, pag iihi ka, takbo ka ng tapos sisirit siya, malakas. Yun po ang ibig kong sabihin, malakas ang pressure. Pero po sa akin, wala. Pero wala naman pong sakit. Hindi po siya masakit. Walang dugo, walang kahit anong nangyari. Yun po kapag ako yung umiihi. Pero wala din po siyang pain. Ang kinabahala ko lang ay meron akong minsang parang nararamdamang nilalagnat, pero pagka tinermometer ako, wala naman pong lagnat. Tapos parang madali akong mapagod lately. Kaya nakonbinsi ko na rin ang sarili ko na magpa-check up. Kasi po ako, hindi po ako basta-basta nagpapa-check up. Kasi yung may katawan po, ang siyang nakakaalam kung ano yung nararamdaman niya sa kanyang sarili. Di ba? Lalo na po ngayon, napakamahal po magpa-check up. Tatanungin lang pangalan mo, 500. Di ba? Ang hirap kumita ng pera, tatanungin ka lang anong pangalan mo sa mga nakatira, 500. Pagkatapos nun, resetahan ka ng gamot, 1,000. So, siyempre, bilang isang nagtitiwala sa Panginoon, ay hindi ako basta-basta nagtatanong muna ako kung anong dapat kong gawin. Pero dahil nga po nagpa-check up na ako, ito na po, July. Ito ang umpisa ko pong pagpunta sa hospital o pagpapacheck ay July 17, 2024. Yun po yung una. Mabilis lang po, di ba? July 17, August 9, tanggal na si Bato. So, ang bilis, di ba? Ito po yung July 17, yung una ko pong pagpapacheck up.
Ito po ang unang araw ng pagpapacheck up ko na may concern ay baka lumalaki na po ang prostate ko. Nagpa-check up po ako sa doktor na urologist. Doktor po ang hinanap namin. Nagpa-schedule po kami ng consultation at yun nga po, nakausap po namin ng doktor. Tinanong niya ako kung ano ang nararamdaman ko at in-advise agad niya akong magpa-ultrasound. First step, sonologist doctor. Siya po ang nag-ultrasound, masayahing taho ang doktor na ito habang ginagawa niya ang procedure ng ultrasound sa akin. Ang concern lang din po ay ang para sa prostate. Kasi yun po ang request ni Doc Chito. Kaya doon lang siya parang nagtagal nag-concentrate sa prostate. Pero nagulat po siya nang may nakita siyang kaiba sa right side ng tiyan ko. Hindi lamang po siya gaano nag-react, pero ramdam ko na po na may nakita siyang kaiba. Tapos nga, after 30 minutes, lumabas na po ang result ng ultrasound ko. Tapos, schedule na naman kay Doc Urology. Yun po yung second step, Dr. Urology Specialist po siya. Doon pa lang may nakita na siyang bukol na nakadikit mismo sa kidney ko. Imagine niyo kasi laki nito, tapos ang kidney ganon. Imagine niyo na lang po. Kaunting paliwanag pero malaman na sa akin bilang may katawan. Ultrasound pa lang po yun. Kaunting paliwanag, kaunting tanong. Dahil ako may nakakaramdam, ramdam ko na po ang talagang ano na to. Parang pain na talaga. Medyo may kaba. Siyempre po tao tayo. Hindi pwedeng hindi kakabahan. Tapos nagbigay po siya ng clearance again kay Doc Nephrology, kidney specialist. Ito na po yung una, ultrasound, para maliwanag na makita ano ba yung nakikita sa tiyan mo. In-advise ako, nagpunta ako ng Doc Nephrology, siya po ay kidney specialist, para po aprobahan kung pwede na po akong CT scan. Kasi po ang kaso po ng kidney ko ay hindi po basta-basta. At ginamitan pa po ako ng contrast. Ano po yung contrast? Sabi niya, pa-colored daw ito para kitang-kita na maliwanag. Kaya lang, lately ko na po nalaman, danger din po pala yun. Kasi sisirain niya yung pwedeng masira yung kidney kasi tumatataas po lalo yung creatinine mo. So, ganun pa man, ay binigyan ako ng clearance at chinek yung kidney ko, okay naman po. And then, punta na naman po ako sa nephrology. Tinignan po ng laboratory, tinignan po ang lab ko. Siya po yung kidney rin po specialist. Yun nga po, nabigyan ako ng clearance for CT scan procedure. And then, nung lumabas po ang resulta, consult na naman ako kay Doc Urology. Siya po yung sa surgeon po sana sa akin o mag-o-opera. Binasa na niya ang findings ni Dr. Nephrology, kung okay na ba ang kidney ko for CT scan procedure. Okay po. Ang result ko is okay. Ibig sabihin, ready to operation. So, binigyan na naman ako ng request para ibigay kay Doc Cardiology. Di ba? Ang dami. Every 500, 600, 750, puro ganun po yun. Pag clearance po, 750. Pagka parang magtatanong ka lang kung anong tatanungin lang pangalan mo, 500. Pag may clearance, 750. Hindi ko na po iniintindi yun. Basta si Marina bahala doon. Kwentahin mo na kung magkano Nakapokus ako kung ano yung sakit ko. Kaya ang pwede lang magpaliwanag, yung nakakaramdam kung ano yung, ano ba yun? So, kaya yun po, dahil may mga clearance na po ako para mag-undergo ng CT scan procedure, nagpa-schedule na po ako ng CT scan with contrast. Kinabukasan, nakuha na rin po namin ang result ng CT scan at dinala na po namin kay Doc Urology. Yun na po yung kakatay sa akin. Sorry po medyo nagpapatawa lang ako ng kaunti. Katay na sinasabi, pero yung opera po sa akin. Doc Urology, siya po yung surgeon ko. Binasa na po niya ang result ng CT scan. Yun na po. Yun ang final.
Kasi pag ultrasound, bagamat nakikita, pero ang final po is CT scan. Kitang-kita po doon. Ang result, may bukol po talaga sa right side ko at kailangan talagang operahan kasi malaki na po siya. At nagulat po ako dahil pati talaga kidney ko sa right ay kailangan din pong tanggalin. So wala na po akong kidney sa right. Kasi nakadikit po mismo ang bukol sa kidney ko. At meron po siyang nakitang malaking ugat. Ang ano niya lang ugat. Yung sabihin yung malaking ugat daw po. Naipit ng bukol kaya madugo daw po ang magiging operasyon. Siyempre, tibok ng puso. Ganun lang yun. Yung mga asawa at anak ko, kunwari lang yan, hindi kinakabahan yan. Kung ako nga, matinding kaba. Pabilis na po ng pabilis yun. Kaya pinaghahanda na po ako ng 4 na bag ng dugo. Lalo pong tumulin yung takbo. May mga 4 na bags. Sasalinan daw, pinaghahanda ko ng 4 na bags ng dugo. Ngayon, yun nga, tinanong ko ang chance ng pwedeng mangyari sa operasyon o magiging successful ba, Dok? Tanong ko. Ito na naman. Sabi niya, hindi daw niya kayang sagutin kung magiging successful o hindi. Yun na naman, bilis. Sabihin mo, kausap mo doktor, siyang offer sa'yo, hindi niya kayang panindigan kung magiging successful ba yung operasyon. Ibig sabihin, no, danger. Diba? Baka kumailangan pa daw siya ng doktor para doon sa ugat na nakaipit daw. Kasi ito sa nakaipit daw. Kasi ibang kaso daw po yun. Yung ugat ko naiipit ng bukol at ng kidney. Napakadugo daw po nun, sabi niya. Tinanong ko ulit si Doc, kung dahil doon, tinanong ko ulit si Doc, tanggap ko na operahan ako. Tinanong ko ulit si Doc kung asap na po ba ang operasyon. Kasi meron pa po kasi akong dapat ayusin at handa bago po sana ako operahan. Yun po ang sabi ko kay Doc. Una, siyempre po ang gagastusin at kailangan po naming pag-usapan ng pamilya. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, okay, ayusin mo muna ang lahat, sabi ng doktor. So, bagamat nakikipag-usap ko sa kanya, lutang na po yung ano ko. Lutang na po yung memory ako. Hindi ko na po alam kung magsasalita pa ba ako o ano na. So, August 5, ano ba? Tapos po, sa parting to, dito ko na po naramdaman ang pangunguna ng Panginoon. So after na consultation, after na malaman kung CT scan, after na malaman na kung bukol, sa parting ito, dito ko na po unti-unting nararamdaman ang pangunguna ng Panginoon sa mga desisyon ko. Unti-unti na pong nangungusap ang ating Panginoon. Siyempre, may pending na trabaho po ako sa Petron. Bali, ako lang po mismo at ang tatay ko or si Brother Hinaro ang nagtatrabaho. Kasi hindi naman po siya ganun kadami, hindi naman siya buong araw na tinatrabaho, ilang oras lang. But the problem is, paano papapasok? O paano mag-isa si tatay? So, ang ginawa ko, tinawagan ko si Rusty, si anak ni Ate Ligaya. Yun po ang taong oo lang ng oo. Pala, hindi niya po naiintindihan. So, medical. Sabi ko, Rusty, tulungan mo ako kasi pupunta ako ng papagamot ako sa kanya. Opo, tito. Pag may gano'n, kailangan punta ka rito ng umaga, ipapamedical kita. Ganito, puntahan mo dito kasi sa maganda rito sa dito talaga nagme-medical pagka parting pinag-uusapan ay trabaho. So, isang araw lang makukumpleto mo na yung yung medical clearance.
So dito, pinaliwanag ko sa kanya lahat kung saan nag-x-ray, sinong pupuntahan, opo ng opo. Sabi ko, isang araw lang, yung abot ko ng 5 days. So ako, hindi ko na naman ang gagawin ko kasi kailangan niya lang magkaroon ng, tawag dito, ng permit or kailangan niya pa po kasing mag-orient sa Petron. Sa Petron po, hindi kayo basta papasok na, kukunin ko yung tao, pasok kita. Hindi. Medical, physically fit ka, tapos i-orient ka, tapos kailangan ko pa rin po siyang i-train. Kasi hindi niya alam ang loob, ikot yan ng Petron. Hindi niya alam yun, alin ang bawal, alin ang paano kukunin ng permits. So yun, pasok na sa utak ko yun, hindi ko na alam po anong gagawin ko. Tapos, dahil po doon, di ba, akala natin, sablay. Akala natin yung pagkakasablay po ni Rusty ay mali. O parang sa tingin natin, ano ba naman to? Sablay. So, ang ginawa ko, dali-dali ko siyang sinamahan. Ang problema nito, hindi ko alam. Sa pagmamadali ko, baligtad pala yung shirt ko. Yung pagkataon na yun, punta ko kami dito sa BioCare. Kinausap ko si classmate ko. Classmate, kasi ganito yung medical examination, hindi maayos, pakiayos mo nga. So hanggang sa inayos ng ni classmates, kaya lang another bayad na naman. So, minsan, lagi na pong tatandaan, minsan parang pangit sa paningin natin, pero sa Panginoon is good. So, yun po nangyari, medical. Hanggang kinausap ko po si Regine, si Ma'am Regine. Sabi ko, classmate, di ba, natatanda mo, lately, pinatingnan ko yung dugo ko. Di ba, taas ng creatinine ko? Sabi niya, oh my, ba't gano'n? Naging 130, sabi niya gano'n. Alam mo, kasi schedule na ako for operation sa kidney. Oh, sabi niya gano'n. Kasi may nakitang ganito. Nagulat siya, sabi niya. Teka muna. Di pasok ulit sa loob. Balik na naman siya. Classmate, sabi niya gano'n. Kung ako sa'yo, suggest ko magpa-second opinion ka. Hindi ko siya iniintindi kasi ang utak ko nasa uoperahan na ako at ako magpapa-second opinion. Pero ganun man, dahil dinidiin niya talaga. Sabi niya, punta ka rito sa NKTI. Sabi niya, yung National Kidney Transplant Institute sa Manila po yun. Huwag kang katawan mo yan. Huwag kang basta-basta magpapa-opera. Pag tanggal na yan, wala ka na magagawa. Second opinion ka. Yun doon po yung niya, yung masigasig niyang sinasabi, samantalang may ginagawa po siya sa loob, labas na naman siya. And then, pagkatapos namin mag-usap, nakita ko sa damit ko, baliktad. Sa pagmamadali po, sabihin, di ko na alam kung anong iniisip ko. Tapos, dahil doon, siyempre, bilang respect at paniniwala sa ating pastor, tinawagan ko agad siya. Bro, ganito kasi yung classmate ko nag-suggest na magpa-second opinion ako. Di ba bro, yung sinabi ko sa'yo? Nga pala, siya yung kauna-unang nagsabi, bro, magpa-second opinion ka. So, meaning, nagkaroon po ng unang confirmation sa classmate ko. Si Resty, sumapply. Unang confirmation, si Pastor Doy. Second confirmation is my classmate. Tinuturo niya ako sa NKTI. And then, third confirmation is Raisa Ubaymi ng UHATEC. Sabi niya, sir, tawag po kasi sir, ganito po, ang nanay ko po, 2 kidney. May problema po, punong-puno po ng bato. Tinanggihan na po siya sa Balanga, tinanggihan din po siya sa San Fernando. Sabi niya, sir, ganito po, sir. Sabi niya, wag po agad kayong basta-basta mag-second opinion po kayo. Viper pa ba tawag doon? Ginawa niya ako ng kung anong gagawin. Tinawagan ko siya. Tapos siya na po nag-direct. Tawagan si Doc Salsita. Tinawagan niya direksyon. Di na po ako, siya po nagmamadaling tumawag. Sipin niyo, paano yun? Meron bang basta-basta, although siya ang lagi kong kausap, pero yung concern niya po iba. Parang siya po yung nagmamadali. Ito sir, tawagin niyo to basta. Ito, mainam po to sir. So dahil doon, third confirmation ay na po namin si Doc Salsita, kinontak namin. Online consultation po. Alam niyo, pagkakita ko pa lang sa kanya,
Hindi pa po siya nagsasalita. Hi, good morning. Ganun pa lang pala. Good morning po. Ganun. Hey, yung puso ko po parang nakumpiyansa na po. Hindi pa siya nagpapaliwanag. Sabihin, kita ko pa lang ang mukha niya. Kumpiyansa na ako na ito na yon. Kasi nung hindi ko naman po dinadaan o ewan ko po. Kasi unang urologist ko po, kabahado po ako. 4 na bags ang kakailanganin, madugong operasyon. Kasi hindi kakabahan nun. Siyempre, siguro ganun talaga may mga ganong karakter ng doktor. Dire-diretsahin ka na, hindi na pa ligo-ligo pa. So, yun nga po, natapos yung consultation, online consultation din kay Dr. Salsita. Sabi ko, Dok, sabi ganun, asa po ba? Sabi niya sa akin, kung ikaw ang kapatid ko, kung kapatid kita ngayon din. Pero bagamat gayon ang sinabi niya, hindi na po ako kinabahan. Ibig sabihin, asap. Kasi lumalaki yan, bawat araw, lumalaki. So yun, consultation, pinapasa kay Sister Marie, pinasend kay Sister Marie yung laboratory ko, yung resulta ng CT scan. And then tawag na naman sa kanya, mas mamahal po yun, 1.5 po yun, online. 1.5 times 3. Kada tawag, 1.5. So, yun po ang pangyayari. Tapos, sabi niya, ganito, nang nakita na po niya yung scan result, August 5, pinapunta na po kami ng San Fernando sa Macabali Memorial Hospital. August 5, anong pinunta namin? Sabi niya, maghanda ka lang ng 2 bags ng dugo. So, okay. Una, 4, ito, 2. Okay na to, 2. So yun, ni-request niya rin sa hospital na ang schedule ko is, operation schedule ko is August 9, pero pupunta na po kami doon ng August 8. So yun po ang nangyari. Di handa na, Sister Marie, pagod na pagod sa ayusin ng PhilHealth, ayusin ng kung ano-ano, wala pong malasakit doon. Ang malasakit, ayusin mo pa sa bayan ng San Fernando, hindi papagurin mo pa. Hindi, sige ka po okay na, PhilHealth lang, okay na. So, nakuha na ng room, inayos na yung room, inayos na lahat yung lahat ng request ni Doc Salsita. Ibig sabihin, Monday pa lang clear na lahat. Alam niyo po ang mahal ng dugo, 4,500 po yata, 4,500. Ang mahal. Kaya Lunes pa lang, binayaran na namin yon. Pero amazing pa rin po ang Panginoon doon. Dahil pinabili lang pala kami ng ng dugo, pero sa iba po magagamit. So yan po yan. So August 8, relax pa, medyo patawa-tawa pa kami ni Marie. Sabi ko, yung katawan ko parang binata ang katawan na. Tatawa siya. Yung dati kong hands na maigpit, parang okay na. Hindi ko sinusuot kasi hindi na po bumubukol dito sa... Kasi medyo ilang linggo na rin po ako nagda-diet kasi inahanda ko rin po yung sarili ko. So, admit po ako ng August 8, inadmit na po ako ng hospital. Para, sabi kasi ni Dr. Salsita, kailangan check ko pa lahat ng ibang laboratory mo. For sure, sabi niya gano'n. Kasi hindi daw siya, ayaw niya lang basta-basta magtiwala sa, siyempre ibang hospital yon. Kasi operation daw to, mahirap daw yon. So, chinek niya tiniril niya talaga. May mga 2 doktor na pumasok doon. Hindi ko alam, isang doktor kayo para sa anesthesiologist ba tawag doon? Para, hindi ko alam. Sa pampamanhin. Kasi iba-iba na pong isip ko. 5 doktor po yung tumingin sa akin. 5 doktor. Lahat po sila, doktor. Yung isa, pinindot yung binti ko. Ba't kaya pinipindot ng binti ko? Yung tiyan ko, pinindot, lahat tinignan. So, yun nga, yung swero, unang saksak, putok. Putok yung ugat, di sinaksak na naman. Pero siyempre, lang yan, iniksyon lang yan. Hindi tayo takot sa ganun. Tapos, schedule po ako ng August 9. Ang dapat po, alas 4 ng hapon, papasok na ako sa operating room. Nakaupo na ako, nagsuot na ako ng duster. Duster ba tawag doon? Gown na biyak ang likod. Sabi ko kay Sister Marie,
nakikita yata yung ano ko Kuyukot ko dito kasi biyak. Tapos nahihiya po ako, medyo nahihiya. Tingnan mo nga. Ganyan talaga yan pa. So minsan nakaupo ko sa wheelchair na nag-pray. Pero may kaba po ako nun. Pinipilit ko lang sabihin na wala. Pero kinakabahan ako. Sino hindi kakabahan? Tuli nga lang yung kakabahan ka pagka, di ba? Yun pa, biyak. So yun, ganun po katindi. Pero pray. Tapos yung mga kapatiran, alam ko nag-pray. Lahat, umabot ng Japan, o kahit saan, wala, nag-pray. So yun lang po ang napakasarap. Yung hindi ka po nag-iisa. Although may family ka sa laman, pero may pamilya ka rin spiritually. So yun po ang pinaka the best. So ang nangyari po, ang estimate ni Dr. Salcita is 1 or 1.5 hour ang operation na mangyayari. Pero ang nangyari po is 4 hour. 4 hours po ang operation. Tapos pinasok na po ako sa recovery, lumabas po ako ng 12:30. Ganun po katagal. 1.5 hour, umabot ng 4 na oras. Tapos po yun, bago po pala ako operahan. Meron po kasi akong nararamdaman sa lalamunan ko, kung siguro nahalata nyo na po yun pagka nagsisharing time tayo every Thursday. Yung ilang salita lang, maganon ako. Yung hindi po naalis sa akin yung kaunting salita, nasasamid ako. Ganon ako ng ganon. So, sabi ko, hindi ko pa iniisip na yung kasi wala naman po akong karanasan sa paghiwa. Pag nahiwa ba, masakit ba? Pag nahiwa ba, sinasabi nilang bawal tumawa, bawal maalog. Siyempre, pag hindi ka pa nakakaranas, sasabihin lang nila, pero dahil hindi kakapanayan yung experience, hindi mo alam kung gano'n kasakit. Pero ito na, nung naoperahan na nga ako, masakit po talaga. Huminga lang ng malalim, masakit Pigil. Dahil yung sugat talagang sana ang cesarean ganyan lang isahay ganyan times 3. Tapos tagiliran pa hindi ko alam kung saan ako pipihit. Buti na lang malaking babae ang asawa ko. Kaya lang nanakit din po yung likod niya sa kakabangon. Pero ang naging bago nga po ba yun, bago pa pala ko operahan, amazing po ang ginawa ng Lord. Sinaksakan po ko ng gamot. Ininjectionan po ko dito. So, tinanong ko para sa inyo, para daw po sa allergy. Titingnan na naman kung may allergy na naman ako sa sasaksak na gamot. Pero seconds lang po, 5 seconds, I estimate 5 seconds. Bigla po akong nasamid. Pasensya na po sa mga masisela. Nagluwa po ako ng isang malapot na ewan ko po ano yun, galing po sa lalamunan, hindi po galing sa tiyan. 2 beses, tapos bigla ang pakiramdam ko ay para akong nahimasmasan. Para bang pinawisan ako na hindi ko maintindihan, and then lumakas ang katawan ko, present of mind, malakas ang isip, malakas ang katawan, ready sa gagawing operasyon. Sabi ko, ano to? Kasi tapos maya-maya po, dumating na po yung kamang may gulong na may kasamang oxygen. Sinong hindi kakabahan doon? Ihiga ka na, may oxygen, di ba? So, alam niyo po mga kapatid, sasabihin ko sa inyong direktor, 0 kaba. 0 po talaga. Naalala ko tuloy yung tupa, kapag dadalhin siya sa katayan, ay wala po siyang kibo. Sasama lang siya. Kakatayin. Wala siyang kaba. Ganun po ang experience mo. 0 kaba. Tapos malakas ang isip, malakas ang katawan. Habang dinadala ko doon, alam ko, operahan ako, pero wala pong kaba. Kasi yun po kasi yung pinaka-delikado. Yung puso mo maapektuhan, ang blood pressure mo maapektuhan.
So wala pong kaba. Hanggang sa first time ko makita sa in person si Doc Salsita, nag-BB5 po kami. Ganyan po kami. Tapos andyan yung mga doktor, nakahiga ako. O, kamusta? Ganon. Wala po talagang kaba. Wala. As in, wala. So yun po dahil sa pangunguna po ng ating Panginoon. Kasi nga, walang hindi kakabahan. Kahit sabihin niyo, huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. Paano hindi ka kakabahan? Hihiwa yung tagiliran mo. Di ba? So yun, amazing po ang ginawa sa akin ng Panginoon nung ako po yung na-hospital. Parang nakita natin na nasaktan po tayo. Pero yung pagkilos po ng Panginoon, yun po ang pinakamahalaga. 2 beses na pong nangyari sa akin to, yung parang nakukwento ko na po sa inyo yung nagkaroon ako ng mating problema, hindi na po ako makakain, hindi ako makapagtrabaho. Pero seconds lang po. Solve po lahat. May ganun bang gamot? Yung hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Parang tingin mo, mawawala ka na sa utak. Tapos seconds, pinagaling ka. Kaya ba ng gamot yun? Hindi. Ang Lord lang po may kaya nun. Ang mga time na yun, kinakausap po mo nun si Pastor Kaloy, buhay pa po siya. No? Nasabi ko yung problema ko hanggang sa naalala ko mga pangako ng Panginoon. In seconds lang po, para kung binuhusan ng isang timbang malamig na yelo na may tubig, tanggal po lahat ng problema, lumakas kumain, sumigla ang utak, lahat, ganun po katindi. So, dito po, nakikita natin na ang pagkilos ng Panginoon. At ako po personally masayang-masaya bagamat nangyari po sa akin ang operasyon. Pero mas masaya ko dahil yung experience po na nangyari sa akin ay alam kong kasama ko ang Panginoon. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yung dumadanas ka man ng matinding problema, pero alam mo na may pagsama sa atin may pagsama po sa akin ang Panginoon. So, bali yun po. Yun po ang naging experience ko nung ako po ay nasa operasyon o dadako sa operation. So, mga kapatid, alam nyo, nung nakahiga po ako sa na-operahan na, sabi ko, nung ipapapala ako na operahan, sabi ko, Lord, kung ito na po yung tinakda mong buhay para sa akin. Ang lagi ko pong idinadalangin. Doon sama po ako sa siyempre, sama po ako sa kaharian mo. Kasi pag nandun ka na po sa matinding kaligayan na hindi natin alam na pwedeng kunin na ang buhay natin, talagang magtatanong ka na, Lord, kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi pag once na mamatay ka, ano pang gagawin mo? Hindi ba si Lazaro at yung matandang mayaman? Wala na siyang kayang gawin. So sabi ko, Lord, basta gusto ko mamawalaman po ako ngayon, basta sama mo na po ako sa iyong kaharian. Kasi wala na, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa pag nandun ka na nakaratay ka na po doon. Kaya mga kapatid, tayo, at may lakas tayo. At sipin nyo, ako malakas mapagbirong tao, lalo na po sa mga coffee girl. Pag lumapit na po ako doon, Pastor, kape, sabi ko, kape, puro kape. Kasi ganun po kasi ako sa kanila, yung parang mapagbiro po ako. So, yun po mga kapatid. Sa nangyari po nito sa aking buhay, hindi ko alam na malakas ang katawan ko tapos bigla na lang ganon. So, ang pinaka-importante po mga kapatid, yung siguraduhin po natin na tayo po talaga ay dadako sa kaharian ng langit. So, doon po talaga ba? So, sabi ko, dapat pala hindi na patumpik-tumpik. Kung ang lakad mo parang tinatamad kang lumakad papuntang church,
tinatamad kang manalangin, tinatamad kang mag-pray, at tinatamad kang magbasa ng Biblia, wag na pong ganon. Wag na pong ganon ang maging ugali natin. Kung maaari, tumakbo na po tayo. Wag lakad. Kasi isang araw, tapos tayo. Hindi po natin kasi hawak ang buhay natin. Ngayon, kung lagi kang tumatakbo para sa Panginoon, sure po tayo. At sana po, yung naging testimony ko ay nagkaroon po ng kaunting kalakasan po sa bawat isa atin. Na si Pastor Boyet ay malakas, biglang nagkaganon. Kung sana si Pastor Boyet ugod-ugod. Wala tayong doon. Siyempre, matanda na si Pastor Boyet, ugod. Pero ang lakas-lakas ko di ba? Tapos biglang nagkaganon. So ganun po, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Pero hindi pa po tapos, magbibigay pa rin po ako sa kanya ng isang awitin na kinanta po ng aking kaibigang pastor before po akong pumunta ng hospital. Itatawid sa landas. Tinawid niya po ako sa landasing napakahirap sa operasyon. Palagi po akong may coding ko kasi hindi na po ako sa memorya, mahina na po ang memory ako. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatanay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, taligin ang munting daigdig ko. Minsa'y nalalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nalulungong nalulubay, harap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw ba ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong malalamig, kahit na umayo sa daan, magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, bininduan ang iyong pagliligtas. Manakad na tiyak, tatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang kuhin, pawang sa gabalang sinasabi, ikaw ang siyang tatawanan, sa rok'y aapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magulong man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong malalamig, kahit na umayo sa daan, magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa
Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihatid hanggang wakas. Hanggang wakas, kahit madulaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong manlalamig, kahit na umayo sa daan, magkabilay hangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ng iyong pagliligtas, panatag na tiyak. Itatawid mo sa landas, itatawid mo sa landas. Sa Diyos po ang papuri.